si Daddy D. Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Marami tayong pag-uusapan na maliliit, no? Magbibigay lang tayo ng reaction, mga naipon na po itong issues. Una po, magre-react tayo dito sa isinagawang rally ng mga BBM supporter ba yun, yung nasa EDSA. Tapos magre-react din po tayo sa pinalutang nila na VP Vice President Bong Revilla. Talaga. Tapos si Martin hindi pa rin kumikibo, no? Hanggang ngayon. Nagtataka lang tayo sa parang tuloy business as usual lang yung House of Representatives pagdating sa ano sa impeachment. Hanggang ngayon po ay ngayon po napunta na po napunta na po sa ang usapin kay Mary Grace Piatos na, no? So, at iba pa pong mga balita, magbibigay po tayo ng reaction. Wala po tayong yung main ano lang, no? Marami po. Ayan. So, yan po ang ating paksa, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo. Pindot na, okay. May gusto daw dumete. Araw-araw yan, ita-time out lang natin. Okay, ano ba unahin natin? Kung ano na lang po yung nauna rito, no? Kung ano na lang po yung nauna. So eto po, after eto binabalita nila, ito yung pinatatampok nilang eto muna, unahin na natin kasi wala namang balita yan. Gusto ko lang talaga mag-react. Dito po sa usapin ng Bong Revilla for Vice President, no? Hindi ko po alam kung saan pero ang dami pong nagkarga nito. Meron na kung sakali daw pong may impeach si VP Sara, si Bong Revilla ang isang kino-consider na maging Vice President. Ako dalawa lang yung tingin ko rito, It's either ito po ay political gimmick, no? Kasi tumatakbo po si Bong Revilla or ito po 'di ba obvious naman, no? Siyempre napag-usapan siya at ano pala, ay tumatakbo pala 'yan, 'di ba? At least magandang gimmick 'yun na para sa kanyang pagtakbo. Magaling yung mga handler, 'di ba? Hindi ko alam kung 'yun ang intensyon or ako nakikita ko na 'di ba karamihan po sa kumukontra, 'di ba? Majority ng Pilipino ayaw kay Bong Revilla na maging Vice President. Bakit? Parang kino-question natin 'no, yung hindi siya karapat-dapat. O 'yan, tignan niyo mga halimbawa nagpapalapad ng papel pero hindi ko iboboto, 'di ba? 'Di ba yung mga gano'n na reaction, ako sa tingin ko, kaya nila pinalutang 'yan kasi hindi siya katanggap-tanggap, eh. 'Di ba? Hindi siya katanggap-tanggap sa majority. Ako, kahit wala pa pong survey diyan, tinitiyak ko sa inyo na hindi magiging katanggap-tanggap si Bong Revilla para sa Vice President ng Pilipinas. Kasi kung katanggap-tanggap 'yan, tagal ng politiko niyan, tagal ng sikat niyan, eh. Ba't hindi tumatakbo na Vice President, 'di ba? Kung may chance. Okay. So, ibig sabihin, ako nakikita ko riyan, kaya nila
yung kumbaga nagpapalutang ka ng pangalan na sa tingin ng mga Pilipino ay hindi karapat-dapat para sa gano'n, si Martin maging karapat-dapat. Kasi 'pag inuna mo si Martin, ito, sa'kin lang po 'to, hindi po ako naninira. Kasi mga pikon 'tong mga ewan ko kung bakit nauuso 'tong 'tong pananakot 'no, ng mga vlogger. Ito po ay, bound po sa inyo. Sana 'no, yung mga congressman po kung sino pa man, mga politiko 'no, kung hindi po kayo, puwedeng puwedeng batikusin, mag-business na lang kayo, mag-private citizen na lang po kayo. Balik po tayo rito. Ang tingin ko diyan si Martin para maging katanggap-tanggap, 'di ba? Kasi kung magiging contest 'to, kung si Bong Revilla kasi 'pag na-impeach po si Sara Duterte at ang pinalutang na pangalan ay Martin Romualdez agad, maraming magagalit. Pero kung ang, ang pinalutang mo muna ay si Bong Revilla, mas katanggap-tanggap naman yung Martin Romualdez kaysa sa Bong Revilla. Yun po yun, eh. Yun yung gusto nating point dun. Maaaring ginagamit lang po 'tong pagpapalutang sa pangalan ni Bong Revilla para maging katanggap-tanggap just in case na matuloy yung impeachment na i-appoint ni BBM yung kanyang pinsan, kaysa nga naman kay Martin. Kasi nga yun lang yung sa'kin. Ah, ah, strictly yan po yung aking analysis diyan kaya pinalutang yung Ramon Revilla. In order for Martin Romualdez na maging katanggap kasi 1% lang si Martin. Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Eto po, after confirming the Mary Grace Piatos and Kokoy Villamin are not in the Philippine Statistics Authority database, House lawmakers asked the agency to verify 677 more names of alleged confidential fund recipients. 'Di ba? So, bibigyan nila ng trabaho 677, 'no? Okay. Parang another round 'to ng 125 ginastos ng 11 days. Dinadramahan nila na mukhang may anomalya pero wala naman, 'di ba? Ano po yung anomalya sa ginastos yung, 125 in 11 days? Wala. Pero 'pag prinesent nila sa media at prinesent ng media sa tao kasi sa buwatan na yung nagaganap sa pagitan ng media tsaka nitong mga congressman, eh. Parang may anomalya kasi 125 nga naman ginastos mo na 11 days, tatanungin lang ng media, "Puwede bang mangyari yun? Kaya mo bang gastusin ng 11 days yung 125?" Okey, teka lang po, cool lang po kayo. Ngayon eto na naman, Mary Grace Piatos, 'di ba fictitious 'yan? Oh, ayan napatunayan na fictitious. Oh, eh, bakit sila naglalagay ng fictitious? 'Di ba? Nag-aano, fictitious pala 'yan, 'yan na lang. Diyan na sila nakatutok ngayon. Ang tanong, cleared po ba ng COA ang OVP o hindi? Cleared. Ano ibig sabihin ng binigyan po ng, unmodified or unqualified opinion? Ayon sa dating BP, yan po yung pinakamataas na rating na puwedeng ibigay ng COA sa isang opisina at natanggap po yan ng OVP. Sa madaling salita po, walang nakita ang COA na anomalya. Walang nakitang anomalya. Paano sila Mary Grace Piatos? Paano sila Kokoy Villamin? Di ganito lang po,
parang may nakitang anomalya sila Chua and company at iba pang mga congressman. Yung COA po, tiyak na tiyak, walang nakitang anomalya. Tanong, masasabi ba ni Chua na meron at ng kanyang mga kasama diyan sa committee na yan, Committee on Good Governance, na may nakita silang anomalya dahil kay Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin? Masasabi ba yan ng mga congressman? Hindi rin. Ang sinasabi lang nila, fictitious. Wala pong Mary Grace at Kokoy Villamin. Ano ngayon kung walang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin? Ano ngayon? Di hanapin nyo rin po, Laila Makabengbeng. Malamang wala din yan. O kaya, magpangalan pa kayo, itanong nyo rin po sa, pero ano po ang problema dyan? Wala pong kinalaman yan sa pag-o-audit ng COA. Sinabi na nga po ng COA na walang anomalya. Kahit ba sabihin nyo na walang Mary Grace Piatos, na walang, kita nyo, ang tinanong nila yung dating si Heidi. Tumatakbo si Heidi. Tinanong nila si Heidi, di ba? Sabi ni Heidi, kung asan na ba yung sinabi ni Heidi? Hindi ko na naman natantosan. Ang sabi ni Heidi, yung dati pong COA chairperson, kung sinasabi po ng kampo ni BP Sara na sila Mary Grace Piatos at saka si Heidi Mendoza, kung sinasabi po ng sila Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin ay code name para po sa recipient dahil confidential, dapat daw patunayan nila na mayroong totoong pangalan, ipapakita kung sino yun. Teka lang po. Ang alam ko po, walang pinapaliwanag si BP Sara na codename yan. Kayo lang po nagko-conclude. Kailangan daw patunayan na yan ay codename. Sino po ba may sabing codename yan? Di dapat binalita na yan. BP Sara, sinabing codename lang si Mary Grace Piatos. Yan po, codename, kayo na rin yan eh. Wala po kaming pakialam sa mga pinag-iisip nyo. Sino si Mary Grace Piatos? Wala kaming pakialam. Ang mahalaga, may anomalya ba ayon sa COA? Wala. O ano pa pinag-uusapan natin? Ayaw nyo lang tanggapin. Gusto nyo bang sabihin na yung COA nakikipagkutsabahan sa Office of the Vice President? Maaring mahirap po tanggapin, no? Pero pauso lang din nila yan eh. Bakit magpapatunay yung Vice President? Sampahan nyo ng kaso na may kinalaman kay Mary Grace Piatos. Wala naman kayong kaso kay Mary Jane Piatos eh. Pinaikot nyo lang mga tao eh. Walang Mary Jane Piatos. Ano ngayon? May anomalya ba? Wala. Sabi ng COA. Tanong, isa pang tanong. May anomalya ba? Sabi ng mga congressman. Malamang may anomalya. Parang may misuse. Putya. Definite po ang COA. Sinasabi niya, unmodified opinion. Pinakamataas. Kaya hindi, sino po ba nagsabi na totoong tao si Mary Grace Piatos? Sir Badong, matagal na akong nanonood sa'yo. Di ko alam kung pang ilang beses pa kulay ko. Ingat po palagi. Thank you very much, Lovelyn Shibukawa. Ayan. Matagal na raw po siyang nagpapakulay pero hindi pa rin natin nagagawang moderator. Yung moderator na po natin. Thank you very much, Lovely.
Bakit niyo abalahin yung PSA na nagtatrabaho sa dami-dami, magbibigay na naman kayo ng trabahong 677? Mapapatunayan po na wala rin po 'yan, hindi rin po totoong tao 'yan. Ano ngayon? Ano po bang kaso dun? Confidential nga, eh. Bakit ba gusto niyo kasing alamin in the first place yung confidential? 'Pag inutusan po kayo ng korte na nangingialam kayo, eh. Trabaho ng audit, mag-audit. Trabaho ninyo gumawa ng batas. Yung audit na. May konklusyon na po yung audit. Ano sabi po ng audit? Ano sabi ng audit? Walang anomalya. Kayo po, anong batas yung ginagawa nyo tungkol diyan kay Mary Grace Piatos? Eto po, nagtipon-tipon po yung, mga Marcos, supporters dito po sa may, EDSA, ayan. Oh, ang tanong, nasaan ang 31,000,000? Kasi yan yung tanong yan yung tanong niyo sa'min, eh, 'di ba? Hindi po, pareho lang kasi unmodified tsaka unqualified, eh. Ngayon ang tanong po, nasaan po ang 31,000,000? Siyempre hindi naman natin hahanapin ang pupunta diyan, hindi naman tayo tanga, eh. Pero definitely wala po yang wala po siguro pinakamalaking bilang niya 1,000,000, 'di ba? Nasaan yung 31,000,000? Ibabalik po namin yung pantangan ninyong mga katanungan, 'di ba? May karapatan ba kayong mag-rally? Rally lang, ano ba naman sa'min yang rally kayo ng rally. Nakakatulong po yan sa pagbagsak ni Marcos. Bakit? Talaga ba dong? Oo. Mas marami nagra-rally, ah, tumitingin yung investor, eh. Puta, may nagra-rally na ano, may nagra-rally na mga makabayan, nambubugbog ng pulis. May nagra-rally ng mga pro Duterte naroon sa EDSA Shrine. Pati pala yung mga pro Marcos nagra-rally rin, bakit kaya? Mas di hamak naman ang nilangaw, oo, kita niyo na yung tanong niyo. Kami po, yung rally po sa EDSA Shrine, tumagal po ng ilang araw. Ilang araw kaya tatagal yan? Ibig sabihin po, yung hindi nakapunta ng unang araw, pumunta ng ikalawang araw. Yung iba bumalik ng ikatlong araw. May bumabalik. May babalik po kaya diyan sa inyong rally? Nasaan po ang 31,000,000? Binabalik lang po namin. Ang gusto lang po naming sabihin, ang gusto lang po namin sabihin, katangahan po yung magtanong na nasaan yung 32,000,000 'pag nagra-rally kami, 'di ba? Kasi wala naman pong makakapagpa-rally ng milyon. Ngayon ano po, alam namin yung tinututulan namin sa EDSA Shrine. Tinututulan namin yung pagpapakulong kay Zuleika Ramos, Lopez. Tinututulan namin yung pangharas sa Office of the Vice President. Tinututulan namin yung posibleng isampang impeachment sa Office of the Vice President. Ang tanong, ano po tinututulan niyo diyan, kayong mga loyalista? Bakit po kayo nagra-rally? Ano po tinututulan ninyo? Hindi, nagtatanong lang kasi sa'min malinaw yung tinututulan namin, eh. Tinututulan namin yung pangharas sa Vice President. Tinututulan namin yung impeachment laban sa Vice President. Tinututulan namin yung mga ginagawa sa mag-amang Duterte. Tanong, ano tinututulan niyo riyan? Bakit kayo nasa EDSA Shrine, EDSA People Power Monument? Ngayon,
Ngayon po, ang tanong, ilang araw niyo kayang patagalin 'yan? Ilang araw? Punta na tayo sa ibang balita. Eto po si Geraldine Roman, eto ba yung ano, eto ba yung transwoman? Para makatiyak lang, alam niyo po kasi ang pinakamaramdamin sa lahat ng mga tao 'tong mga transwoman, mga trans. May mga ano po 'yan, eh, may nabasa nga ako there is something sa kanila 'no. 'Yan ba yung transwoman? Okey. Alam mo, una reaction dun sa bakla issue. Ewan ko kung nabanggit ko na yun, parang nabanggit ko na rito pero reiterate ko lang. Between trans culture 'no, yung trans culture po na, ah, yan po ay, culture ng mga kanluranin. Kasi yung mga ano wala naman yan, eh, 'di ba? Yung mga Eastern Europeans puta dalawa lang yung ano babae, lalaki lang. Ayaw ko makialam diyan, pero hindi po karapat-dapat na i-adapt natin, 'wag tayong makiuso. Hindi po bagay sa'tin yang mga pronoun na yan. Matagal na pong may bakla at tomboy katanggap-tanggap po sa Pilipinas, hindi po sila inapi. Ang dami pong bakla na alam naming bakla pero hinahangaan. Lino Broca, Ismael Bernal, ah, si Coach Jarrett. Ay, hindi pa. Bakla ba? Hindi ko, ah, hindi tiyak. Hindi pala tiyak. Ah, ano po sila, eh, yung sino ba yung mga baklang hindi kasama siya sa di tiyak. 'Di ba may mga gano'ng kasarian, di tiyak, walang kasarian. Naalala niyo yung Pilipino, panlalaki, pambabae, di tiyak, walang kasarian. Matagal na po tayong may ganyan dito sa Pilipinas. Sa Pilipino, sa pag-aaral ng Pilipino, di tiyak, walang kasarian, mga gano'n, eh. Okey, kaya eto po ang sinabi niya. Ang haba ng intro, gusto lang bumira, eh. O si Vice ganda, bading na bading po 'yun, pero meron po bang umaapi sa pagkatao niya? Ibig sabihin dito sa Pilipinas marami rin naman pong lalaki, na inaapi pero yung mayaman sila Wamos, sila Diwata, 'di ba? Bakla rin pala sa Diwata. Marami pong yung inaasar dahil sa kanilang kapangitan pero napagtagumpayan nila. Si Wamos po ang pinakamagandang halimbawa diyan. Sasabihin niyo bang gwapo 'yan si Wamos, pero, meron ngang pangit dati na sikat, eh. Naging gwapo hindi na siya sikat. Alam niyo 'yun, yung mga binigay ni Lord 'wag mong pakialaman 'yan. Sikat 'yun dati si ano, si Jake hindi iba naman pala yung Jake. Nalilito kasi ako, eh. Anong pangalan nun yung naging pogi na pangit? Si Marlo. Sikat 'yun si Marlo kasi ang style niya ng pagba-vlog, pangit siya, pero feeling niya gwapo siya. 'Di ba click 'yun? Biruin mo naisip puta, feeling gwapo pero pangit. Pinaggwapo na siya, nawala na yung asan na diyan yung feeling gwapo, oh, 'di ba? Kaya nawalan siya ng career, ayun yung problema, eh. Gano'n po yun madam, tatawagin kita madam kasi gusto mo maging babae. I'd like to take advantage of this opportunity. Eto sinabi niya kay Laila de Lima. I'd like to take advantage of this opportunity to ask and seek well forgiveness and apologize to Senator de Lima. Bakit kaya siya nag-apologize? Basa, because at that time, it seems that the past administration was sending message to the legislative.
Dahil nung panahon daw na yan ay tila nagbibigay ng mensahe ang dating administrasyon to the legislative sa aming mga congresswoman. Congresswoman ka, Geraldine. Teka nga pala, meron bang Geraldine Romance? Biro lang yun. That hindi pwedeng may, ito sending a message to the legislative. Meron daw tila mensahe ang dating Pangulo sa mga congresswoman at congressman that hindi pwedeng may oposisyon na hindi pwedeng may oposisyon, hindi pwedeng may dissenting voice, hindi pwedeng may kumukontra. And a sitting senator was imprisoned so unjustly for 7 years. And for many of us here in the House of Representatives, mostly the women, we felt that we had to keep quiet to protect our districts. Antindi, no? Humihingi siya ng tawad kay De Lima. Sumausaw pa matagal nang hindi siya nag-a-appear sa Quadcom, wala tayong naririnig, no? Hindi po natin naririnig yung boses niya sa Quadcom. Netong patapos na, humabol ka pa, Geraldine. Okay, isa-isahin po natin. Tila may pinahihiwatig daw sa kanila na bawal kumontra. Kailan po? Kilala mo ba Geraldine? Representative Geraldine, Congresswoman. Kilala niyo po ba si Leni Robredo? Sa tingin niyo ba hindi kumukontra si Leni Robredo? Santo po ba yan? Yes sir lang na yes sir? Putya, lahat na lang kinontra ng mga yan Sa tingin mo ba si Ontiveros hindi kumukontra nung panahon ni Duterte? Hindi ba kumontra sila Kiko Pangilinan nung panahon ni Duterte? Si De Lima po nakulong yan dahil hindi sa pagkontra. Nakulong yan kasi may kaso po siyang hinarap. Napanood po natin, kayo ring mga congressman yung nagtatawanan kay De Lima Hindi ba mga kapwa mo congressman, yung lumabas yung, anong tawag ni De Lima sa'yo? Junel po. Hindi, paano ka tinatawag na Junel? Jonel. Di ba kayo yan, mga congressman? Diyan po namin natuklasan sa inyo yung mga kaso ni De Lima. Hindi po namin inimbento, hindi po inimbento ni Duterte yan. Tama bang sabihin na pag kumukontra, kinakasuhan? Yung ba gusto mo sabihin, ginigipit? Kailan ginipit si VP Leni Robredo? In fact, sabi ni VP Leni Robredo, ano ba sinabi? Sabi ni Tatay Digong kay VP Robredo, wag niyo siyang i-impeach, against ako na impeach yan. Ang pagkakaiba lang po, no? Eto, pasok na natin si Martin kasi baka hindi na natin mapasok. Si Coach J, pag pinawisan sa mukha, ang tagal tumulo ng pawis. Ang daming pinagdadaanan. Natawa ako. Ay, Jared, pag pinagpawisan ka pa, ako pag pinagpawisan, tulo Siya marami. Okay. Maipasok lang po natin 'to, no? Si Martin Romualdez. Nalito na ako. Ulit. Nasaan na ba ako? Si Geraldine, nalito ako kay Bukbuk
Ano ba yung sinasabi ko bago ayun. Eto po, si VP Robredo po, Leni Robredo, pinigilan pa nga po, ni Tatay Digong, yung impeachment kay VP Robredo, eh. Ang ang pagkakaiba po ng pagpipigil ni Tatay Digong sa impeachment ni Robredo at pagpipigil ni BBM sa impeachment kay VP Sara, si Tatay Digong dahil may command siya, pinakikinggan siya ng mga tauhan niya. Wala po naganap na impeachment kay Robredo. O bakit po pinag-iisipan yung impeachment? Kasi pwede pong kumontra. At sinasabi ni Tatay Digong, okay lang akong kontrahin. Hinala mo lang yan, Geraldine. Hinala mo lang nagigipitin yung distrito mo. Kung kukontra ka, tanungin kita direkta. Sinong congressman ang ginipit ni Tatay Digong yung distrito? Sinong congressman yung kumontra kay Digong at ginipit yung distrito? Wala kang maisa-cite. Kasi sa ingay ng mga congressman nyo, kita nyo nga si Kiko at saka to si Ontiveros, miski nga nung pandemic, na inutusan ni Tatay Digong na bawal lumabas, kinontra nila, 'di ba? Yung military na ba tayo? Bakit ayaw nyo palabasin? Puta, pandemya tayo. Kung hindi si Tatay Digong at kinontra nyo, baka sumunod sa inyo. Oo nga po, dahil sa katwiran ni Ontiveros, ni Kiko Pangilinan, ni Leni Robredo, at ng iba pang oposisyon, hindi na po tayo maghihigpit. May command si Tatay Digong. Pag sinabi niya wag lumabas, walang lalabas, huhulihin. Pero, kinontra pa rin ninyo. Tapos sasabihin mo ngayon, natatakot ka, nagigipitin yung distrito mo. Kaya nanahimik ka kay Laila de Lima. Alam mo, ang pangit, After na nanahimik ka, gusto mo palang kontrahin yung pagpapakulong kay de Lima. Ngayon ka magdadaldal dahil wala na si Digong. Ang pangit po. Kaya kayo nasasabihin na bakla kayo. Ulitin ko po, tapos na po yung problema ng OBP sa COA. Nag-declare na po na walang anomalya. Kaya yan, hirit lang po nila lahat yan. Okay, speaking of impeachment, ilang araw na po nagsalita ang Pangulo ng Pilipinas, nakipagkita pa po yung mga congressman sa Malacanang. Hanggang ngayon, dehin bokeh pa rin po si Martin. Bakit Martin? Tapos yung mga congressman niya, dalawa lang po hinala ko dyan. Yung mga congressman niya, tuloy sa paghanap ng ebidensya kay Piatos, kay Kokoy Villamin, no? Tuloy-tuloy po yung sinasagwa nila na impeachment. Ang latest po sa impeachment, gusto pong dumirekta. Pwede pong dumirekta, Kasi sabi ng mga congressman, sabihin mo sinong bakla. Si Geraldine po. Tawag kasi natin dyan sa kanila noon, bakla. Ngayon, trans na sila. Nag-improve, Dati, bakla, tomboy. O kung dati kang lalaki, bakla ka. Ngayon lang naman nauso yung trans na yan. Di ba? Sinong bakla? Magalit kayo kung magagalit. Wala akong pakialam. Kung lalaki kayo dati at ngayon ay babae na kayo, bakla ang tawag namin noon. Kung ngayon may tawag ng bago,
Okay, balikan lang natin Martin. Bakit hanggang ngayon tahimik ka? Tapos na sana 'yan 'no, hihintayin niyo pang mag-rally yung iglesia? Okay, tignan natin. Oh, 'yan, ang daming nagko-cover sa inyo, Kasi ilang araw po, yung nag-speech ako pang-apat na araw yata yun, eh. Nasa ospital daw kasi, daw lang 'yan, eh. Wala po 'yan, 'di po totoo. Pagka mga ano, bawal po 'yan kasi sabihin naman nila, nasa ospital daw, sabi ng ating viewer. Hindi po ako naniniwala hangga't walang opisyal na pahayag ang kampo ni Martin na siya ay nasa ospital. Ganyan ngayon. Para malinaw. Kasi wala namang epekto, nasa ospital o wala. Yung mga congressman po tuloy-tuloy, 'no? Kahit na nagsalita na yung COA, tuloy-tuloy sila. Okay. Eto po, sino-shortcut po ng mga makabayan, 'no? Bakit po nagpapapirma? Ayan, diyan tayo sa tanong. May opisyal pahayag na ano, may opisyal na pahayag na po wala daw. Ayan, wala daw sa ospital. Oh, 'yan, may opisyal na pahayag. Kailangan din natin sumunod sa mga opisyal na pahayag ng mga kampo. Hindi po tayo puwedeng magpakalat dito. Impeachment proceedings against Sara Duterte may face time constraints. Kaya po, ayon po kasi dito 'no, kung susundin po yung proseso ng, speaker, dadalhin sa Committee on Justice, kakapusin po sila ng oras, 'no? Puwede naman palang shortcut. Shortcut po. So, ano po yung shortcut na gagawin nila ng Makabayan Block? Ang ginawa po ng Makabayan Block ngayon, nagpapapirma po. 'No? Nagpapapirma ang Makabayan Block para maabot nila yung 103. So, nag-post daw sa Facebook at ang sabi ni ano, mukhang, eto po mula po kay, ayan, sabi ni, Jerbil, kung normal route hearing sa Committee on Justice, I believe kulang na ang panahon. So, wala na po silang panahon ngayong taon na 'to kasi mag-e-eleksyon na po ng 2025, eh. Kaya ang route lang po, when it is filed, endorsed, and onset by 1/3 of members, if this is the route that we will be taking, it is possible that we do away with hearing in the Committee of Justice, so we will shorten the process in the Congress. And given the scenario, pwedeng by January endorse na natin sa Senate. Ayan. So, ibig sabihin, magpapapirma na sila sa 1/3. Pag nakakuha po sila ng 1/3 na pirma, direkta na po nila sa Senado. Kasi walang makakapigil na ron, eh. Kung walang referral by 1/3 vote, parang medyo ipit talaga sa panahon kung dadaan pa sa Committee on Justice. Yan naman po ang sinabi ni Kit Flores. Okay. Ngayon, si Castro po ba, yung nagpapapirma po sila ng impeachment, sa tingin ba nila makakakuha sila ng botong 103? 103 ba, 106? Tignan ko lang 103 congressman. Ito po ang sagot ni Castro. Ayoko sabihin. Sabihin mo na. Natawa ako. Sabi, tinanong po si Castro, makakakuha ba kayo ng suporta ng 103 congressman sa pinapapirma nyo? Ano pong masasabi nyo, Representative Franz Castro? Ayokong sabihin.
Ayaw niya raw sabihin at, may karugtong pa ba dun? Puta binibitin mo. Ano po masasabi mo Franz Castro, makakakuha ba tayo ng 100K? Ano masasabi mo? Ayokong sabihin. Ano kaya kung ganun yung mga tanong mo? Ano kaya ganun yung presko 'no? Ano po masasabi? Ayokong sabihin. Tuloy natin. Ayokong sabihin baka ma-preempt, ah. Sabi sabi kasi ni Castro, "But some have already expressed support." Ba, express support? Kaya tinanong siya, tinanong si Castro, "Meron na ba kayong numero 103? Ano po masasabi niyo?" "Ayokong sabihin." Hindi, ano natin, tuloy-tuloy na natin. Ayokong sabihin baka ma-preempt, ayaw niya raw sabihin baka ma-preempt. Baka ma m maudlot, ayaw ko pong sabihin baka maudlot, baka mausog, pero may nag-heart. May mga congressman daw na nag-heart, nag-heart na raw, nag-heart, heart, ewan ko ba. Anyways, so asa tayo diyan. Bato de la Rosa says Sara Duterte might be acquitted if impeachment trial reaches the Senate. Here's why. Yan, hindi naman po sinabi ni Bato na baka ma-acquit. Kaya lang, sa bilang daw niya ng mga tao o mga senador na bumoto para dagdagan o yung gustong dagdagan yung budget ni VP Sara, mahigit daw po ng kinakailangan na siyam. Yan lang po ang ating topic. Puwede na po kayong magtanong, puwede po kayong magbigay ng reaksyon.